Magandang araw. Ako po si Mark Lester Diraga. Ito po ang aking daily devotion ngayong July 5. Isaiah's Vision of God's Holiness. Isaiah na dinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. At ang Bible verse po ng araw ay galing sa Isaiah chapter 6. Ang sabi po ay, In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon the throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above him stood the seraphim. Each had 6 wings. With 2 he covered his face, and with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. And one called another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the foundations of the thresholds shook at the voice of him who called, and the house was filled with smoke. And I said, Woe is me, for I am lost, for I am a man, unclean lips, and I dwell in the midst of people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongs from the altar. And he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips. Your iniquity is taken away, and your sin purged. Kapag narinig natin ang salitang holiness o kabanalan, madalas iniisip natin na ito ay tungkol lamang sa pagiging mabait o pag-iwas sa kasalanan. Pero sa Isaiah chapter 6, pinapakita sa atin na ang kabanalan ng Diyos ay higit pa roon. Ito ay nangangahulugang ang Diyos ay ganap na dalisay, walang kasalanan at walang katulad. Sa pangitain pinakita kay Isaiah, nakita niya ang Panginoon na nakaupo sa kanyang trono. Napapalibutan siya ng mga seraphim na walang tigil na sumisigaw ng Holy, holy, holy is the Lord Almighty. Nang makita ni Isaiah ang kaluwalhatian ng Diyos, hindi niya unang nakita ang kasalanan ng ibang tao. Ang una niyang nakita ay ang sarili niyang kasalanan. Ang first teaching is, God's holiness exposes human sinfulness. Nang makita ni Isaiah ang kabanalan ng Diyos, sinabi niya, Woe to me, I am ruined, for I am a man of unclean lips. Hindi siya nagyabang na isa siyang propeta. Hindi niya sinabi na mas mabuti siya kaysa sa iba. Sa halip, inamin niya ang kanyang pagiging makasalanan. Kapag lumalapit tayo sa Diyos, hindi tayo dapat magkinuring perpekto. Ang presensya ng Diyos ay parang isang maliwanag na ilaw na inilalabas ang lahat ng nasa puso natin. Pinapakita niya ang ating mga kasalanan, hindi para tayo ay ipahiya, kundi para tayo ay baguhin. Second teaching, God's holiness reveals His perfect standard. Sa mundo natin ngayon, maraming tao ang nagsasabi ng okay lang yan, wala namang perpekto. Pero totoo naman na walang perpektong tao. Pero ang standard ng Diyos ay hindi ang ibang tao. Ang standard niya ay ang sarili niyang kabanalan. Ito ang dahilan kung bakit hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa pamamagitan lamang ng mabubuting gawa. Kahit gano'n pa tayo makabait, hindi natin maaabot ang perpektong pamantayan ng Diyos sa sarili nating lakas. Pero ang magandang balita ay ito. Si Jesus ang namuhay ng perpektong buhay na hindi natin kayang mabuhay. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, binigyan niya tayo ng pagkakataong magpatawad at may turing na matuwid sa harapan ng Diyos. Ang last teaching, God's holiness calls forgiven sinners into His mission. Matapos linisin ng Diyos ang kasalanan ni Isaiah, hindi doon nagtapos ang kwento. Narinig niya ang tinig ng Diyos na nagsabing, Whom shall I send and who will go for us? At sumagot si Isaiah, Here am I, send me. Napakagandang paalala nito. Kapag pinatawad tayo ng Diyos, hindi lang para maranasan natin ang kanyang biyaya. Tinatawag din niya tayong maging instrumento upang may pahayag ang kanyang katotohanan at pag-ibig sa iba. Yun lamang po.